5 taon na akong nagtatrabaho sa fast food. Natutunan ko ng maging manhid. Sa ingay ng kusina, sa init ng mantika, sa sigawan ng mga crew, lalo na tuwing rush hour. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, kahit 2026 na, hindi ko pa rin makalimutan. Branch yun sa may Cubao. Luma na yon. Yung may basement pa na ginagawang storage. Pero noong gabing yun, naalala ko lahat. Mga alas 11 ng gabi. Tapos na ang peak hours. Ako ang naka-assign sa counter. Pero nag-CR muna ako saglit. Yung CR namin, nasa dulo ng hallway, katabi ng pinto ng storage room na halos laging nakasara. Pero noong gabing yon, nakabukas ito ng kaunti. Parang may pumasok at nakalimutang isara. Hindi ko alam kung bakit, pero may kumalabit sa akin. Yung tipong curiosity na hindi mo maipaliwanag. Sinilip ko. Sa loob, madilim. Pero may ilaw na nanggagaling sa isang maliit na monitor. Nandun yun sa sulok. Yung luma. CRT na monitor. Yung may kulay greenish na display. CCTV yun sa kitchen. Tumigil ako kasi alam ko wala namang CCTV sa kitchen namin. May mga camera lang sa dining area at counter. Pero sa kitchen, alam ko wala. Hindi yun pinayagan ng management dahil sa issue sa privacy ng crew. Pero meron dun. Gumagana. Tumitig ako sa screen. Kita ko ang buong kitchen. Yung frying station, yung prep table, yung grill, pati na rin yung walk-in freezer sa likod. Ang linaw. Halatang live feed. Tapos may napansin ako. May 3 tao sa kusina. Nakatayo lang sila. Hindi gumagalaw. Naka-uniform sila. Yung lumang uniform na kulay green. Hindi yung bago naming pula. Nakatalikod sila sa camera. Nakaharap sa pader. Hindi ko sila kilala. At alam ko ang lahat ng crew namin. Kilala ko. Bigla akong napaisip. Sino kaya yan? Tapos yung isa sa kanila, dahan-dahang lumingon. Nakita ko ang mukha niya. Sobrang putla. Walang ekspresyon. Pero yung mga mata niya, butas. Nakatitig siya diretso sa camera. Sa akin. At ngumiti siya. Yung tipong ngiti na hindi mo makakalimutan. Parang alam niyang pinapanood mo siya. Biglang may pumalakpak sa likod ko. Ate Lynn, sa may counter. Si Josh, yung bagong crew. Natatawa habang tinatawag ako. Napaatras ako. Napalingon ako sa kanya. Tapos bumalik ang tingin ko sa monitor. Wala nang tao sa screen. Kitchen na lang ulit. Wala nang gumagalaw. Wala na rin yung mga nakatayo. Pero yung mantika sa frying station, kumukulo. Yung spatula sa grill, umaangat mag-isa. Yung pinto ng walk-in freezer, bumubukas at nagsasara ng paulit-ulit. Parang may pumapasok at lumalabas, kahit wala akong makita. Sinara ko agad ang pinto ng storage room. Hinila ko si Josh pabalik sa counter. Huwag mong buksan yung pinto ha. Pag sinabi kong wag. Tumawa lang siya at sinabi niya sa akin, Ate, di naman kami pumapasok dyan. Nakakatakot kaya? Pagbalik ko sa counter, nag-standby ako. Pero hindi ako makatingin sa kitchen. Narinig ko ang mga kawali, ang tunog ng pagprito, ang ingay ng crew, pero alam ko, may ibang gumagalaw doon. Mga bandang 1 AM, nag-CR ulit ako. Hindi ko sinasadya pero dumaan ulit ako sa storage room. Bukas na naman yung pinto,
Sinilip ko ulit. Hindi ko na napigilan. Naka-on pa rin ang monitor, pero ang nakikita ko, hindi na kitchen, ang dining area na namin. At nakaupo sa isang table, yung tatlong nakita ko kanina, nakaharap pa rin sa camera, tapos nakangiti. Hawig nila ang mga larawan ng mga dating crew na matagal na raw patay. Taong 2004, bago pa ako ipanganak. Hindi ko talaga alam yun, pero ikwento yun sa akin ng isang matandang babae na dating nagtatrabaho sa branch na yun. Kasabayan niya daw yun at lahat daw yun patay na. Pagkalipas ng araw na yun, nag-resign ako. Hindi ko na kinuha ang last pay ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Alam mo yung pakiramdam na gutom ka na? Tipong kaya mo nang kumain ng isang buong manok? Ganon na ganon ako noong araw na yon. Kagagaling ko lang sa isang mahabang shoot sa May Cubao. Freelance photographer ako. Kaya ang ending, puro puyat at hindi regular na kain. Kaya nang makita ko ang food court ng isang mall sa May Araneta Center, para na akong nakakita ng langit. Dumiretso ako sa paborito kong fried chicken fast food. Yung may gravy na sobrang sarap. Yung tipong kahit walang manok, ulam na ang gravy. Pumila ako. Medyo mahaba, pero okay lang. Sanay na ako. Inabot ako ng mga 15 minutes bago makarating sa counter. Good afternoon po. Ano pong order nyo? Mukhang bago yung crew. Medyo natataranta pa. Pero mabait naman yung boses niya. Umorder ako ng isang pirasong manok, kanin, extra rice, at yung malaking gravy. Binigyan niya ako ng number 42. Sir, number 42 po kayo. Tawagin na lang po namin kayo kapag ready na. Tumango ako at naghanap ng mauupuan. Swerte may bakanting table malapit sa counter. Yung tipong kita ang pick-up area. So hindi mo mamimiss ang tawag nila. Umupo ako. Inilapag ko ang bag ko sa katabing upuan at kinuha ko yung cellphone ko para mag-scroll habang naghihintay. Mga ilang minuto ang lumipas. May tray na dumating sa harap ko. Ay, ang bilis naman. Sabi ko sa sarili ko. Hindi ko narinig na tinawag ang number 42, pero baka hindi ko na lang napansin dahil nakatutok lang ako sa phone ko. Tinignan ko ang tray. Kompleto. Manok, kanin, extra rice, at gravy na nakahiwalay sa maliit na lalagyan. Mainit-init pa, pero parang hindi ganon kainit. Yung tipong hindi bagong luto, pero okay na rin. Gutom na ako nun eh. Hindi na ako nag-isip. Kumuha ako ng kutsara at tinidor at sinimulan ko ng kumain. Unang kagat, sakto lang yung lasa. Hindi siya yung usual na sobrang sarap na manok ng branch na to. Medyo matabang, pero gutom ako kaya okay lang. Yung kanin, parang bahaw. O baka nag-i-imagine lang ako. Yung gravy naman, malamig. Alam mo yung gravy na parang kanina pa naka-display? Yung may nagsisimula ng mamuo sa ibabaw? Ganon. Pero wala akong paki nun. Kumain ako ng kumain. Habang kumakain, napansin kong parang may malamig na hangin sa paligid ko. Yung tipong biglang bumaba ang temperatura sa table ko. Akala ko dahil sa aircon. Pero nung tinignan ko ang ibang table, parang okay naman sila. Nilingon ko pa yung paligid. Normal naman. Maraming tao, maingay, may mga batang tumatakbo. Kaya binalik ko ang tingin ko sa tray ko. Yung gravy, parang mas marami na. As in parang nadagdagan. Napailing na lang ako.
Kinain ko ang huling piraso ng manok. Inabot ko ang extra rice. Order 42 po. Sir, order 42 po kayo, di ba? Napatigil ako. Lumingon ako sa counter. Nakatayo yung crew, yung kausap ko kanina. May hawak siyang tray, kumakaway sa akin. Sir, di ba kayo yung 42? Ready na po yung order nyo. Napatingin ako sa tray sa harap ko at napatingin ulit ako sa counter. Huh? Tumayo ako, medyo naguguluhan. Lumapit ako sa counter. Ako po yung 42. Pero dumating na yung order ko kanina pa. Nakuha ko na. Nagkatinginan yung mga crew. Sir, ngayon lang po namin niluto yung order nyo. Wala pa pong lumalabas na tray para sa 42. Huh? Pero tinuro ko yung table ko. Tumango ang crew. Pero nagtataka siya. Lumapit siya dun sa may table ko. Pero walang tray. Wala na yung pinagkainan ko. Walang kahit anong kalat. Malinis yung table. Parang walang nangyari. Pero naramdaman ko sa loob ng bibig ko yung lasa ng manok na kinagat ko kanina. Yung bahaw na kanin, pati na rin yung malamig na gravy na dumudulas sa lalamunan ko. At ramdam kong busog na ako. Busog na busog. Sir, okay ka lang ba? Tanong ng crew. Mukha na akong naguguluhan nun. Siguro namumutla na rin ako. Ano? May CCTV ba kayo dito? Tumango siya. Dinala niya ako sa may office ng manager. Pinanood namin ang footage. Sa monitor, kitang-kita ko ang sarili ko. Umupo ako, nag-cellphone, naghintay tapos pagkalipas ng ilang minuto, nag-static ang footage. Tapos bigla na lang may tray sa harap ko. At kitang-kita ko sa video, kumakain ako, kumakagat, at parang nagsasawsaw pa sa gravy. Pero sa video, walang laman ng tray. Walang manok, walang kanin, wala ring gravy. Parang kumakain ako ng hangin. Pagkatapos nun, umalis na ako doon. Hindi ko na kinuha yung bagong order at dumiretso na ako palabas. Hanggang ngayon, hindi na ako kumakain sa food court na yon. At hindi ko pa rin yun makakalimutan. Taong 2002, gabi yun, mga 11:30 na. Galing ako sa inuman sa may Aurora Boulevard. Hindi pa ako lasing, pero gusto kong magpalamig at kumain bago umuwi. Kaya dumaan ako sa isang fast food sa isang intersection sa Cubao. Nag-drive-thru ako. Yung branch na yun, bukas 24/7. Paborito naming tambayan ng mga kaibigan ko yun, lalo noong college pa kami. Ang weird lang, walang ibang sasakyan na nakapila. Ako lang. Medyo nakapagtataka kasi normally, kahit ating gabi, may ilang Grab riders o kaya mga galing inuman na tulad ko na nagda-drive-thru. Good evening po. Welcome. Ano pong order nyo? Boses yun ng babae. Sobrang energetic. Parang tanghaling tapat ang vibes. Ang gaan ng boses. Halos nakakahawa ang saya niya. Umorder ako ng 1-piece chicken with fries tapos iced tea. Opo, noted na sir. Sa drive-thru na lang po. Pagdating ko sa pick-up window, nakabukas ito. May kamay na nag-abot ng paper bag. Medyo maputla, pero okay lang. Baka malamig lang yung aircon nila. Kinuha ko yung order, tapos nag-abot ako ng bayad. At nung tumingala ako, walang mukha yung crew. Yung crew,
Naka-uniform, nakakap, may nameplate pa. Pero sa mukha niya, walang kahit ano. Wala siyang mata, wala siyang ilong, kahit bibig wala. Natigilan ako. Hindi ako makahinga. Yung kamay ko, nakaabot pa rin sa pera. Tapos yung kamay niya, kinuha yung bayad ko. Nagabot ng sukli, tapos kumaway. "Salamat po sir, ingat." Boses pa rin ng babae. Masaya, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko kinuha yung sukli. Agad kong pinaandar yung sasakyan ko at umalis na. Pagkalipas ng ilang araw, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag-inuman doon sa may bandang scout area. Pauwi na ako mga bandang 2:00 ng madaling araw, at dahil sarado na yung usual na dinadaanan ko, napadaan ako sa dating intersection na yun at nakita ko na naman yung fast food. Sarado na, at ang sabi, matagal na raw. Sabi ng kapatid ko na nakatira pa sa Cubao. Abandonado na daw yun. Medyo naguguluhan ako. Kasi paano magiging abandonado yun? Kabibili ko lang dun nung nakaraan. Ang sunod na nangyari, hindi ko na dapat ginawa. Pero bumaba ako ng kotse. Hindi ko alam kung bakit. Para bang may humilas sa akin. Lumapit ako sa window. Yung salamin na basag, pero may nakasabit na lumang minoboard na halos kupas na. Amoy alikabok yun. Tapos narinig ko, "Good evening sir, ano pong order nyo?" Yung boses, pareho pa rin. Masaya, parang wala nagbago. Tumulo ang pawis ko kahit malamig ang hangin. Gusto kong tumakbo, pero nanlambot ang mga tuhod ko. Dahan-dahang may kamay na lumabas mula sa butas ng bintana. Sobrang putla nun. Nakasuot pa rin yun ng lumang uniform na kupas na. Hindi ko alam kung bakit merong tao doon. Abandonado na yun. Pinilit kong tumakbo papuntang kotse. Pagkarating ko, in-start ko ang makina at dire-diretso nang umalis. Hanggang ngayon, hindi na ulit ako dumadaan sa lugar na yun. Lalo na kung nasan yung fast food na abandonado. Kwento ito sa akin ng pinsan ng katrabaho ko. Pero seryoso. Totoo raw to. Ikukwento ko na lang to sa POV niya. Mga 3:20 ng madaling araw yon. Pauwi na ako galing Cubao. Pero gusto kong kumain muna ng fries o kaya burger bago ako matulog. Kaya naisipan ko, sige, dadaan na lang muna ako sa drive-thru. Yung branch na yon, pamilyar na sa akin. Ilang beses na akong kumain doon. Madalas nga akong pumwesto doon sa second floor. Kaya alam ko na puro salamin yung harap nila. Yung tipong kita mo mula sa labas kung may nakaupo ba sa second floor. Papaliko na ako, papasok ng drive-thru lane. Mga 15 meters pa lang, inangat ko yung tingin ko sa second floor dahil napansin kong may ilaw pa sa itaas. Buti naman, bukas pa. Bulong ko sa sarili ko. Tapos nakita ko yun. Isang crew, naka-uniform. Nakatayo sa may malaking glass window sa second floor. May hawak siyang basahan at spray, parang naglilinis. Pero mabagal yung kilos niya. Sobrang bagal, para bang naka-slow motion. Tapos napansin ko, wala siyang ulo. Tinindigan ako ng balahibo. Hindi yung tipong kinilabutan lang.
Yung tipong naramdaman mo yung kakaibang lamig, abot hanggang buto. Pinilit kong mag-focus. Baka nakayuko lang, baka anino lang. Pero kitang kita ko, yung liig niya, putol. Tapos yung basahan, gumagalaw pa rin sa kamay niya. Parang walang kamalay-malay yung katawan niya na wala siyang ulo. Hindi na ako naghintay ng kung ano pang pwedeng mangyari. Pinaatras ko yung sasakyan ko. Buti na lang, walang kasunod. Tapos diretso na akong umalis. Hindi na ako nag-drive-thru nun. Hindi na rin ako kumain. Dumiretso na akong umuwi sa bahay namin. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa branch na yon, hindi ko maiwasang mapatingin sa second floor. Minsan may tao, minsan wala. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako nag-hallucinate nung gabing yon. Gising na gising ako nun. At yung crew na yon, hindi ko makakalimutan. Yun lang naman po yung kwento ko, Sir Dave. Salamat kung sakaling mapili nyo.